Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pamumuno na transparent at may pananagutan tulad ng mga barangay, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maibalik ang tiwala sa gobyerno. Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kinwestiyon ng di pa rin natatapos na pagtatayo sa ilang infrastruktura sa Surigao del Norte. Philippine Charity Sweepstakes Office nanguna sa Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporation Performance Evaluation Awards para sa taong 2024. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng pamumunong transparent at may pananagutan para maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Sa kanyang talumpati sa 2025 Galing Pook Awards na ginanap sa Malacanang ngayong Miyerkules, pinuri ng Pangulo ang mga barangay na nagpamalas ng mga pulisiya at programang nakatutugon sa mga pangangailangan ng kanilang komunidad. Sinabi niyang mahalagang magkaroon ng malinaw na proseso at pakikilahok ang mga komunidad para mapanatili ang epektibo at mapagkakatiwalaang serbisyo publiko. Mas laloan niyang importante ito sa mga panahong binabatikos sa mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng mga kontrobersyang tulad ng mga maanomalyang flood control projects. Hinimok din ni Marcos ang mga institusyon ng gobyerno na tularan ang pamamahala sa mga barangay na napatunayang malaki ang maitutulong sa bayan. Pinarangalan sa Galing Pook Awards ang 10 natatanging barangay bilang pagkilala sa kanilang papel sa serbisyo publiko. Ginanap ito sa pangunguna ng Galing Pook Foundation, katuwang ang Department of Interior and Local Government, Local Government Academy, SM Prime Holdings at Land Bank of the Philippines. Kapag malinaw ang proseso ng pamahalaan, lumalakas ang tiwala ng ating mga kababayan. Kung may pananagutan, tumataas ang respeto ng mamamayan. At tuwing inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan, sumusunod ang pag-unlad ng ating inang bayan. Ito ang kulturang nais nating ipalaganap sa pamahalaan. Ganito ang serbisyo publika na dapat ramdam ng pamayanan, tapat, bukas at may direksyon. Dismayado si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa pagkakadiskubre ng 2 infrastructure project sa Surigao del Norte na hindi pala natapos. Sa pag-inspeksyon ni Dizon sa munisipalidad ng Pilar, binatikos niya ang hindi pa tapos na paggawa sa mga tulay ng Maasin at Asinan na sinimulan pa noong 2021. Kabaligtaran ito sa mga naunang naulat na natapos ang mga ito noong pang 2022. Nadiskubre rin ni Dizon na hindi pa tapos ang itinatayong flood control project sa Barangay Tuburan sa bayan ng Del Carmen. Napag-alamang iniulat na 95% ng kompleto ang proyekto pero ang totoo ay 35% pa lang ang nagagawa. Kinustyo ni Dizon ang mga lokal na opisyal ng DPWH sa pagkakaantala sa mga inspeksyong proyekto at iniutos na bilisan ang pagtatayo sa mga ito. Pinaimbestigahan niya kung bakit mabagal ang proyekto, pati ang kontraktor nito na may koneksyon umano kay Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Bingo Matugas. Naunang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inspeksyonin ang lahat ng infrastructure project sa buong bansa kaugnay ng kanyang pagbatikos sa mga maanomalyang flood control project. Nanguna ang Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO sa Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporation or GCG Performance Evaluation Awards na ginanap sa Parañaque nito lang Lunes. Nalagpasan ng PCSO ang iba pang top-ranking GOCCs na kinilala sa kanilang husay sa pagpapakita hindi lang sa accountability kundi maging serbisyo na nakapokus sa mamamayan. Nakamit ng PCSO ang Best Performance Rating na 100.63% na sinundan ng Mactan Cebu Airport Authority na may 100.16% habang nasa ikatlong pwesto naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na may 99.92%. Ayon sa GCG, ang score na ito ng PCSO sa taong 2024 ay nagpakita ng malakas na performance ng ahensya sa usapin ng social impact,
sustained and increased revenues, collecting efficiency, budget utilization, customer satisfaction at marami pang iba. Nakatulang din anila ang buong pagsunod ng PCSO sa Republic Act No. 9710 or ang Magna Carta for Women sa pamamagitan ng mga gender and development programs nito. Samantala, hinirad din bilang isa sa 3 leadership award finalist si PCSO Chairman Felix Reyes na sinabing ipagpapatuloy ng ahensya ang buong husay na paglilingkod para sa publiko. At sa balitang pangkalakalan, hinihikayat ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA ang mga Ilonggo na sumali sa kanilang Enterprise-Based Education and Training or EBET program ngayong buwan. Sa isang interview noong Martes, sinabi ni TESDA Iloilo Director Esther Babalo na may mahigit 10 million pesos na alokasyon ng probinsya para sa EBET program. Magsisilbi aniyang oportunidad ng training para sa mga entrepreneurs na maranasan ng kalakaran sa pagnenegosyo. Makakatanggap ang mga sasali sa General EBET ng provision kasama ng ang pagkain, transportation allowance habang 75% ng existing minimum wage naman ang makukuha ng mga nasa apprenticeship. Kikita rin habang nasa training ang mga existing employees na sumali sa upskilling. Sa kasalukuyan, nasa 9 na negosyo na ang nakapagrehistro sa TESDA kung saan ilan dito ay nag-aalok ng hilot, housekeeping, animation, cookery at pananahi. Samantala, ibinida na 15 local government units sa Antique ang kanilang pinakamahusay na produktong agrikultural sa Pasundayag Trade Fair noong Martes. Pinangunahan ni Governor Paulo Everardo Javier ang pagbubukas ng trade fair sa Evelio B. Javier Freedom Park sa San Jose de Buenavista. Kabilang sa itinatampok na produkto ay ang Robusta Coffee ng Sibalom na nakakuha ng fine grade classification sa 2021 Coffee Quality Competition at ang Don Tikyo Rum na kinilalang Best Product Collection ng Department of Trade and Industry noong Panublion Regional Trade Fair. Kasama rin sa mga ibinebenta ng mga booth ay ang mga sariwang gulay gaya ng sitaw, papaya, talong at iba pa. Samantala, ang mananalong Best Booth based sa creativity, originality at light decorations ay mag-uuwi ng 200,000 pesos. 150,000 pesos naman ang hihirangin na second place, 100,000 sa third place at 50,000 ang makakuha ng iba pang booth bilang consolation prize. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa mga iba pang balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 22 araw na lang, Pasko na at ating tandaan, ang Pasko ay isang paalala na kahit gaano kabigat ang taon, ito ay panahon para muling magsimula. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.